Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga baratang ulan ay sa Radyo Nacional, kaibanan si Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III sa 39 mga pulis na luminangkaw ang ranggo kasugmang Abril 7. Mismong pinanginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang oath-taking ceremony kang sinambit ng 39 Philippine National Police officers nagilibo sa ceremonial hall duman sa Palasyo Malacanang. Sigun sa Malacanang, sa sinambit ng PNP officers, 4 sa mga ini ang Police Lieutenant Generals, 11 ang Police Major Generals, asin 24 ang Police Brigadier Generals. Kabali si Torres sa mga na-promote, alis sa paiging Police Brigadier General, pasiring sa paiging Police Major General. Nakatindir si Torres sa oath-taking ceremony kay banan ang sa iyang pamilya. Naglalaom si Pasig City Mayoralty Candidate Sara Diskaya na makakanood na si House Candidate Ian siya sa pagsubakanin sa mga solo mother. Ini kasunod kang pagsuspender ng tulong aldaw kisiya sa team kaya ang kalabang kanila sa eleksyon ang giting ng Pasig na si Mayor Vico Soto. Ipinahayag ni Diskaya na ilabusuan niya si Sia na gamiton ang tulong aldaw sa paghurup-hurup sa saliri tanganing mas maging maray asin mas maging malikay sa sayang mga suba. Sigun saya sa panahon ngunyan, gabos na suba natatawaning man ibebang kahulugan. Sinuspindir na nasambitang kandidato sa pagkakongresista naman sa Pasig City matapos ining magsuba sa mga solo parents na dahil nagustuhan kang kadakol na sektor lalo na kan mga kababaihan. Nagpahayag din pag-alangan si dating Senate President asim presenting Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa posibleng pagkawalik ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ang pag-alangan sa ibungkan subot pagkalangkag kang kadakol mientras na hinalat ang amay na pagbabalik ang dating presidente sa Pilipinas, bagay na maging siya naglalauman. Pero sinabi ni Enrile, posibleng dati nang tinatarget kang International Criminal Court ang dating presidente. Dawag kay tupa bago pa man siya naging presidente ng Pilipinas. Nawala nga nila ipinaliwanag ang dating Senate President ang sinambit ng punto, tuyaw kani ang subot dahil paghahanda kan sa iyang mga abogado, kan mga contingency asin hararom na legal defense para sa iya. Para kay Enrile sa ining misteryo. Uli sa dahil paghahanda kan sa iyang mga abogado sa posibleng kakahampangon kan dating presidente, kadakol lugod sa iyang mga suportadores ang subot na nangangapa ning suporta para dagos siyang makalibre sa presenteng legal predicament. Batandaan, enot naman nagpahayag sa nainot na pahayag ang International Criminal Court, igwang 43 na documented killings ang subot kinaimbultuhan kan dating presidente na siya mismo ang mayor na basihan kan sayang kasong crimes against humanity. Sa 43 na kaso
19 ang sinasabing kagibuan kan Davao Death Squad durante kan siya alkaldipa kan Davao City. Kakampi Network News. Pig-anunsya kan Palasyo Malacanang mga tugang na ibinasura na ang kasong illegal assembly kan 17 overseas Filipino workers na inarestar sa Qatar kan 3 na Marso 27. Ini ang ipinaabot ni Qatari Ambassador to the Philippines sa Amid Saad Al-Humidi mismo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasugbang Lunes sa Abril 7. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi man ni Paras Press Officer Atty. Claire Castro na nagkipag-meeting si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Ambassador Al-Humidi asin ipinabot kang Embahador ang mga bareta dapit sa 17 OFW. Sinabi ni Castro na ang pagpapalibre sa 17 OFW basado man sa kasuguan kang Presidente sa Department of Migrant Workers na tabangan ang mga ini. Matandaan inarestar ang 17 OFWs kanang 3 na Marso 27 sa Qatar matapos maglansar ng hiro protesta bilang suporta sa pangapudan ka mga OFW sa malabibang parte kang kinaban. Napapuliw na sa Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte na nakadetenir ngunyan sa ICC duman sa Dahig, Netherlands. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 12 makalampas ang alas 5 din pag-aaga. Ang tubayaran po at yan ang mga report magari sa mga pagkiriban niya sa luwasa. Sa iba pa mga barata niya ngunyan sa Lado Nasyonal. Laong man ang danger level sa heat index sa siyam na lugar sa Pilipinas ngunyan aldaw na Martes, sabi ng Pag-asa. Siguro sa Pag-asa, piginaw man abuton sa 44 degrees Celsius. Ang heat index sa Biracatanduanes, asing 43 degrees Celsius man sa Cavite City. Mabatian man ang 42 degrees Celsius sa heat index sa Cuyo, Palawan, Dagupan City, Dumangas, Iloilo, Iloilo City, Olongapo City, Roas City, asin San Jose, Occidental Mindoro. Nasa naruman kang kategoryang danger level ang heat index nara sa pagultaran kang 42 degrees Celsius asin 51 degrees Celsius. Pinaparikay ang Pag-asa ang publiko sa posibleng dulot kani urog na sa peligro sa salud uliman sa grabing init na mamatian ngunyan na aldaw. Kakampi Network News. Pinalawasan ng Shokos Order kan ang Vice Alcalde kang Mataas na Kahoy, Batangas huliman sa naging payag laban ki Vilma Santos na sayang kalaban. Si Vice Mayor J. Ilagan, naganalagan Gobernador kang Batangas, tinatawanan kang Commission on Election ng tulong aldaw para makapagpaliwanag kung taano na siya dapat na patawan ng kastigo kang komisyon. Ang Shokos Order laban ki Ilagan kasunod kan sayang naging payag sa sarong campaign rally kan 3 na Marso 29 kung saan sinabi kani nada siya natakot na makalaban si Vilma Santos dinhuli ta ini laos na. Sinabi ni Ilagan na kadakol sa mga tagahanga sumot ni Vilma Santos ang nagpahingalo na asin ang iba may edad naman. Ang sinambit ng payag kang kandidato may konsideran na pagbalga sa Comelec Resolution No. 11116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaign, sabi kang komisyon. Ibinahayag kang Comelec na posibleng masangatan ng election offense asin mag-abot sa disqualification muna na eleksyon sa Ilagan kung dae makakapagpaliwanag nin tultul. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 oras siya tungon yan, mga barata halis sa luwas. Comelec Commissioner Siles inaimbitaran sa sarong eskwelahan para sa pagkukondusil ng voters education. Baratang yan, ali ki Maiko Garcia. Maiko. Payo ka naglalaog. Good sa voters education as in VCM Caravan, duman man pigpahig ni Celis na mas advance ang ginagamit na vote counting machine ngunya na taon kumpara ka mga nainot na Smartmatic PCOS machines puhon pa ka taong 2010. Sigun kay Celis, bakong araw kay ito, na si mga teacher BI sana nakakaintindi kang ekipahe kung ano itong mga tigdudurot-dot ninda. Ngunyan mas interactive dangan hiling na ka mga botante ang ginigibos sa vote counting machine.
sa pagkondusir kang roadshow lecture pinahiling ang gagamito na VCM sa Pirilian sa Mayo. Dakula ang screen asin iguaning QR code sa mga voting receipts na pwedeng ma-scan. Paglilinaw kang commissioner na daiman ibig sabihin pa kung epektibo si mga nainot na ginamit na counting machines kundi mas pina-advance na ngunyan. Asin nagsasabay lang ang COMELEC sa modernong estilo ng pagboto sa panahon na automated na ang eleksyon. Dagdag na bareta sa Lado Lokal ni po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, NFA rice na 33 pesos ang kada kilo padagos na mabakal sa opisina kan Municipal Agricultural Office dyan sa Pasakaw, Camarines Sur. Balita hali kay Mike Grabito. Mike. Ipinagpahayag ni Mr. Hilario Romero, ang municipal agriculturist kana lokal na gobyerno ni nabanwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na sangunyan igwa ni na mababakal na baratong NFA rice sa saindang opisina. Sigon sa nasambit ng opisyal, si Maga Residentes kan Baduan ng Pasakaw na may gusto na makabakal kan baratong bagas gikan sa NFA ang magtuyo sana dyan sa opisina kang Municipal Agriculture Office. Ako niya po ito kitang available na NFA rice, ini po muwa kagwan, LGU, spod FTI, siring man po sa NFA. Ini po pinapabakal sa baratong kantidad na 33 per kilo. Naman po sa mga available po nito man sa gusto na lalo sa mga empleyado, sa mga residentes, ng mga farmers, sharing man sa mga association, na gustong mag-avail kayo nila, pwede nang itinda sa sendang barangay. Parte ka naging mga pahayag ni Mr. Hilario Romero kang mao sa Banwaanin Pasakaw sa ngunyan. Iguaning nag-abot na 500 na sako kan NFA rice na mababakal sa kantidad 33 pesos ang kada kilo. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:18 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta ko niyan sa Radyo Nasyonal. Hinagad kang Pilipinas sa gobyerno kan Myanmar na tugutan ang Philippine team. Nahanapon ang nawawarang mga overseas Filipino workers matapos ang nakakadislosong 7.7 na linog. Yan matapos na makapagdesisyon ang gobyerno na gibuo na ang retrieval operations para sa mga Pilipinong biktima kan linog. Sigon kay OCD spokesperson Attorney Chris Noel Bindejo, sagod sa kunyan, hinahalat pa kan sa idang opisina ang kasibagan kang Myanmar sa kahagada na ini. Nagalaw man si Bindejo, tutugutan kang Myanmar ang Philippine team na magbalik sa retrieval operations. Ang sinabit ng nawarang OFWs na kaistar sa Mandali, asin sa kusangunyan day pamahanap ka mga otoridad. Inot naman ang hinagad kang Pilipinas sa Myanmar, tugutan ini makapag-deploy ng grupo sa Mandali para hanapon ang mga nawarang Pilipino, alagad na ini tinugutan. Abuton sa 89 ang kabinugan na miyembro kang Philippine contingent na ipinadala sa Myanmar kalatalikod na Abril 1 asin 2 para magtabang sa gidigibong disaster response asin relief mission para sa mga biktima kan linog. Tinawando ni dating National President Integrated Board of Philippines Attorney Domingo Cayosa dahil dapat gamiton rason kan Senado ang midterm elections para magkapirang beses na mabulilyaso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sarong entrevista sinabi kang abogado, nasaro sa nahiling kaning rason sa pagkabulilyaso sa impeachment trial kang Vice Presidente iyo ang isyong politikal. Sa man sa nahiling na anggulo kang law expert, ang papaabuto ng midterm elections sa bulang kang Mayo, lalo na takot ang nagkapirang senador na malahidan sa ibang bareta, nasa 2 tonelada uabuton sa kantidad 42 bilyon pesos na kantidad ng cocaine nalunad sa Norwegian flag na MV Lunita na may mga tripulanteng Pinoy ang nasabat ka mga otoridad sa South Korea kalatalikod na Abril 2. Nagabot ang barko na pagurungaring kan JJ Uglan Company sa Ukagi Port sa
Hanggang yun, kanagtarikod na Abril 2, matapos maglayag gikan Mexico asin nagpundo sa Ecuador, Panama sin China. Sinabi kang Custom Office kang South Korea nasarong team kang 90 narcotic officers asin duwang Custom Drug Detention Drug Unit ang naglunad sa barko asin nadiskubre ang sarong nakatagong compartment sa likod kang engine room. Sa laog nakahiling sinda ning 57 kahon na nagalaman ning 2,000 na kilo ning cocaine. Bantilido muna ang dunita sa pantalan kay bana ng mga Pilipinong crew kani. Siniguro man kan JJ Uglan Companies na tatawan ni daning abogado ang mga Pilipinong crew para sa investigasyon. Nagpromesa pa man ng kumpanya na makikipagtabakan sinda sa investigasyon. Iyon na ining pinakadakunang nakumpiskar na iligan na droga sa istorya kang South Korea. Kakampi Network News. Ipinahayag mga tugang upigbareta ka National Housing Authority na tatabangan kang ahensya ang mga delinquent housing borrowers na may pinantaunang dahil nakapagbayad ng monthly amortization. Sinabi ni NHA General Manager Juben Tay. Ini sarong lakdang kang ahensya kasabay kan ika-50 taon na charter anniversary kang NHA sa maabot na July 31. Napakaraman pa sa NHA Manager na 100% condonation 100% condonation ang NSA para sa penalty sa housing loan asin 95% condonation sa interest sa utang sa paharong. Idinagdag pa ni Tay na may 220 delinquent housing borrowers subot ang makinabang sa condonation sa NSA na mapun sa Mayo 1 sundong Oktubre 31 ng taon. Kinakarkulo malaaboton sa 3.7 billion pesos ang ikukundon asin sa laog kang condonation program na ipasina makapagbayad pagkatapos kan Oktubre 31 pag-aadalan kang ngayon siya kung ano ang mairatabang sa inda. Sabi pa kan General Manager kang NSA. Ipinahayag ni Tay na kada harong subot kang NSA may kantidad 500,000 pesos sagud 600,000 pesos. May 40 metro kwadrado ang hiwas kang harong. Katakot kani target kang National Housing Authority na makapagpatindog pa rin 100,000 na harong ngunya na 2025. Nasa 1.2 milyon na harong ang naituglok na kang NHA sa laog ning 50 taon kang ahensya. Alas 5:23 oras niya itong ngunya tabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Martes ngunyan, April 8, 2025. Nakabalik na mga tugang sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte nagtarikod na Domingong pagkabanggi gikan sa the Netherlands. Sa paayag ang Office of the Vice President, nagtugpa sa naiya ang Vice Presidente alas 9:56 ning pagkabanggi kan Domingo lunad kang Emirates Airlines Flight EK334. Ang Vice Presidente nagtinira sa the Netherlands ning lampas tulong simana kung saan nakakulong ang sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na inarestar sa kusog kang arrest warrant na pinaluwas kang International Criminal Court. Mientras tantong nagtinira sa sinambitang nasyon, inasikaso kang Vice Presidente ang pagbilog ning defense team kan sayang ama na nahampang sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Sa pagbalik kang Vice Presidente sa Pilipinas, kahampangon niya ang impeachment na isilangat kang Kamara uli subot sa manubali ang paggamit nin confidential fund. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:25. Bigyan ng Sherman kan Department of Education kasugma natatawan ang mga partukdo ng 30 dias na uninterrupted and flexible na bakasyon sa pagtatapos kang school year 2024-2025. Pasado sa updated guidelines kan DepEd, tutugutan ang mga partukdo na magkaigwa ng 30 dias na bakasyon pun Abril 16 sundong Hunyo 1 ngunya na taon. Asin pwede nang pilion o pwede nang pilion kung dagos-dagos ubabarangaon ini sagod sa makompleto. Kapalidian mga partukdo kang Alternative Learning System o ALS asin Arabic Language and Islamic Values Education. Dahil man kay puan magbali ang mga
Kaya dahil man kay po nagbali ang mga partokdo sa Performance Management Evaluation System sa panahon kan sa ilang bakasyon. Asim pwede nindang isumiter ang silang Electronic Individual Performance Commitment and Review Form sa enot na bulan kang school year 2025-2026. Dawa na nga voluntaryo ang pagbali sa mga summer training o professional development activity. Makakuha man sindaning karagdagan na mga vacation service credit na oras na magbali. Mientras tanto, tinutugutan man ang mga patokdo na magbisita sa eskwelahan o magbali sa mga aktibidad arog kang eleksyon asin mga sports event mientras nasa bakasyon. Dahil kabali sa mga school head o dahil kabali ang mga school head sa benepisyong ini, hulit na kaipuan subot nindang imaniharang eskwelahan, alagad makakasibi mong garari sinda ni mga vacation asin sick leave credit dagdag pa kan DepEd. Pinapaginumduman ng Education Secretary Sani Angara ang mga partokdo asin mga estudyante na gamito ng school break para makapagpahingado asin makaibanan an sa indang pamilya. Kakampi Network News. O grabe ng bakasyon nindo ah. Oras kunyan alas 5:27. Sumerikat na mga tugang sa 40% ang mga nagpapabakal ng karning urig na minasunod sa pigatalaan ng maximum suggested retail price kang gobyerno paghali sa dating 30%. Napagraman kay Palas Press Officer Claire Castro, bukas sa palasyo ang paglangkaw kang retail compliance asin dakulang bagay ini sa gobyerno. Matandaan mismong si Agriculture Secretary Laurel ang nakipag-ulay sa mga supplier ng karne ng urig tanganing mapababa ang presyo kani sa merkado. Dagdag pa ni Castro, manibay mga nakdang ang ginigibo kang gobyerno para mamantinir ang pusog na presyo asin supply kang karne ng urig sa nasyon. Halimbawa rigdi ang pagbakuna sa mga urig kontra African swine fever asin pag-siirip sa tulong dekada ng patakaran may koreksyon sa maximum access volume para sa pork imports para masiguro ano babagay o ang kung bagay pa ini sa presenteng panahon. Mientras tanto mga tugang, sinabat ni Department of Education Secretary Vince Dizon ang pinagkaisang samahan ng Super at Operators Nationwide o Piston na naglansa ng protesta sa tubangan kan Land Transportation Office sa kasugmang Lunes. Bitbit kan piston ang pangapudan ibalik ang 5 taon na prangkesa na ibinasura drakang PUB Modernization Program. Sigun ki Secretary Dizon, harali na magpalawas ng direktiba ang LTO tangaling makapagbiyahe graray an ning legal ang mga tsuper na dahil nagbali sa consolidation. Dagdag niya pa, naintindihan subot niya ang sentimiento ng mga tsuper para sa saydang hanap buhay. Sigun pa kay Dizon, may baba subot kan DOTR ang pinal na desisyon na dahil malampas ni na Semana Santa. Matandaan dahil nagbali sa transport strike dahil para nahaloy ang grupong piston o subo sa kasunduan na hinalatinda ang desisyon kan DOTR. Kakampi Network News. Liwat nagburtuaan mga tugang ang makanulang pangaran na sinasabi nakaresibi kang 612.5 billion pesos na confidential funds kang Office of the Vice President asin kang Department of Education. Kabali sa mga ini ang mga pangaran na katanog o kaparehas kang mga sikat na artista asin high-profile personalities arog kang Hanilit, Camille C, Fiona Byung, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Eileen Madjilan, Erwin Iwan, Gary Tanyada, sin Joel Linangan. Sigun ki House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kung pauro trong ginagamit kang OBP asin DepEd o kung pauro tro ang OBP asin DepEd kan mga gibo-gibong pangaran, dapat igwang journal kung saan nakapanaman ang tunay na pangaran ka mga nakakaresibin ng confidential funds. Napagaraman, kanakalista si Mana, na-discovery ang iba pang mga pangaran na hali sa chicheria, cellphone, prutas, asinman, grocery items. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang.
Eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Ang iba pa mga bareta sa mayang babalikan na tiyan. Sa mga bareta, ngunyan pong aldaw na Lunes, Martes, Abril 8 taon 2025. Usaga, pula ang kalendaryo, ang pizza kang kalendaryo, but sabiyon sa aga, araw ng kagitingan. Kaya official holiday po yan sa agang Abril 9. Marinaga Grare, and salamat sa mga nakantabay ngunyan live sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido area, sirima po sa 91.9 BBS FM, lantabayaran kita dito sa Naga City. Good morning sa mga nakantabay sa mo via FB Live, sa pagipukan sa mo yung mga FB pages ngunyan na pag-aaga. Mabalik ako sa iba po mga bareta at yan. B Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Gusto nindang magsaangat ni mga petisyon. Saro sa posibleng petisyon kang kampo ni Duterte ang interim release mientras nagahalat nin trial. Sa September 23, dideterminaran kan ICC judges kung may bastanteng ebidensya para magpadagos ang trial kay Duterte dahil sa mga akusasyon ning crimes against humanity sa larong kang gera kontra illegal na droga kan sa iyang administrasyon. Kakampi Network News. Inugon mga tugan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong promote na senior officers kang Philippine National Police na maging ehemplo asin gampanan ang sada mga responsibilidad nin may pagmarasakit asin integridad. Sa siyang pagtaram matapos pasumpaon ang 39 mga bagong general sa Palasyo Malacañang kasugma tinawandong ang Presidente ang importanteng responsibilidad ka mga bagong opisyal. Sinabi kang Presidente na responsibilidad ka mga bagong general na disiplinahon, giyahan asin maging inspirasyon sa senda mga tauhan. Sabi pa kang Presidente, dakula ang pigalauman ka mga namanuaan sa mga bagong opisyal bilang leader asin taga-depensa kan mga ini. Kaya dapat malalauman, madali makasimbag o makaresponde asin protehiran ang buhay kan kada Pilipino. Dahil man dapat madiskarar ang mga manuan, kaya dapat masiguro kan mga autoridad ang salbado asin tultol na komunidad mientras na isinasala o pagkukonsiderar ang diretso asin dignidad kang kada mga Pilipino. Kabali sa mga nagsumpa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., iyong 4 na Police Lieutenant Generals, 11 Police Major Generals, asin 24 Police Brigadier Generals. Kabali dyan ang pamayukan CIDG na si General Nicolas Torre na nanginutan sa pag-arestar kay Presidente o dating Presidente Rodrigo Duterte. Kakampi Network News. Kakampi Network News. May mga nagtutulod mga tugang sa na pagbubugtak ni mga CCTV sa mga classrooms tanganing bantayan ng mga estudyante laban sa bullying. Sigun kay Senador Win Gatchalian, may naresibi na sindang mga rekomendasyon asin petisyon para sa pagbubugtak ng CCTV sa tauman ka mga insidente ng bullying sa mga eskwelahan na nagkapera lagi pang viral sa social media. Nakatalaan imbisigaran ngunyan aldaw. Abril 8 ang mga insidente ng bullying sa mga eskwelahan kung saan tutukan kung ano ang ginigibo kan mga manahimento kang eskwelahan para mauntok na ini. Dahil para naloy nag-viral sa ang video kan sarong eskwelahan sa Quezon City kung saan pauro trung sinasabunutan ka mga estudyante ang sarupang estudyanteng babae. Napayuan pa rin Gatchalian na apura sa nagdadakol ang insidente, nagibang violente ang mga nambubuli, asin ina-upload pa sa social media ang mga violenteng ginigibo ninda. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:44 oras ngunyan. Balikan ta mga report hali sa luwas. Siyudad ng Naga nagbuelta sa misting operation kontra dengue. Report hali kay Maiko Garcia. Buong ka magpundokan sa ilang operasyon kung bulan na Pebrero, liwat na nagbuelta sa fogging as in misting operation ang City Health Office
mga puwerang lugar sa syudad Canaga. Iyan para mabawasan ng kaso ng dengue sa syudad. Sa panig ni City Administrator Lito del Rosario, Barangay Peña Francia Pasaan nag-request kang misting alagad duman sana sa mga looban bako sa mayor na tinampo apir pa dyan sa indantig prioridad si mga charity houses arog kang children's home, Boys Town sa Barangay Pacol, asin man ang BJMP female and male dormitory sa Barangay del Rosario. Paliwanag ni Lito na limitado sa nang resources kang City Health Office kaya di pwedeng magsabay-sabay ang misting operasyon. Iniin kami narmaninda na ang mga barangay mag-inisyar naman kanasambit na aktibidad. Sa ngunyan, nasa 30 na ang kaso ng dengue sa syudad Canaga base sa datos kan DOH Bicol CHD. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Lalaki ang akusado sa kasong pangungulog sa Kabusaw, Camarines Sur na arestar duman sa Tabaco City sa Albay. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Na gani haloy na nagtago-tago sa mata kan mga autoridad sa karsel man giraray ngunyan buminagsak ang sarong nga lalaki na naatubang sa kaso nga pangkukulog o paglapas kang Republic Act 9262 mas bistado sa apod na violence against women and their children duman sa banwaanin Kabusaw, Camarines Sur matapos na ini ang madakop duman sa Tabaco City sa probinsya kan Albay. Sa report gikan na sa PNP Kabusaw pasado alas 9 nin aga kasudma duman sa Zone 6, Jasmine Street, Barangay Bumbon, Tabaco City, Albay, kan takmaon kang tracker team, kan Kabusaw Municipal Police Station, kaibahan ang mga tropa, kan Tabaco City Police Station, Albay Police Provincial Office, pinagdakop, ang persona kan sarong alias Jomer, 41 anyos, sarong laborer, residente kan Barangay Camagong, Kabusaw, Camarines Sur, pinagdakop ang nasambit ng persona sa Bertud, kan mandamiento de arresto na ipinagpaluas kang Regional Trial Court, Branch 20, dyan siyudad Ninaga, ninhuli naman sa kasong nakomitir, kang nasambit ng persona, igwa nin piyansa na nagkakantidad 24,000 pesos na ipinagtugot anwes para sa iyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras siya ito ngayon matugang alas 5:47 na po nin pagkaaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga mainit na bareta ko sa Lado Nasyonal. Liwat na hinurot ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang importansya kang integridad as in disiplina sa lado kam kapulisan kasabay kam patanid sa mga commander. Siguruhon nagigibunin tama ang sila mga tauhan sa ginibong flag raising ceremony sa Kampo Krami Kasugma, tilawan doon kang pamayo kang PNP. Kang PNP na mayo ng second chance para sa mga pulis na naimbulto sa mga anomalya. Kabali sayang istriktong binabantayan ang 8 pulis halis sa Eastern Police District na kinasuhan ng patong-patong na reklamo matapos ang sarong manomaliyang operasyon sa Las Piñas City. Aminado ang PNP Chief, nakakaligit sana ang mga abusadong pulis alagad ang danyos dara kan sa indang mga gibo nagaraot sa dignidad asin inupurme kang bidog na puwersa kan PNP. Kasunod kanina kapudang pama si Marbil. Nin pagkakasaro asin kooperasyon halis sa kabus asin inalok ang mga pulis na ipailing sa mga namuang Pilipino na sinda magkakaligo na pagkatiwalaan. Kinundinar ni House Assistant Minority Leader asing Gabriela Representative Arlene Brosas si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia may koneksyon sa pahayag kani sa magagayo na babae sana ang pwedeng mag-nurse hulita baka lalong maglala ang hilang kampasente kung mga pangit ang maasikasong nurse. Tinawan doon ni Brosas na ang minsay kan mga kandidato dapat nakatutok sa mga isyong pangsusyudad kabali na ang mga angat na kinakampang ka mga nurse as in bako sa mga joke na nagpapasalit sa paghiling ka mga babae. Mientras tanto, sinabi kan Gabriela first nominee na si Sara Ilago, dapat seryosong kang Commission on Elections ang isyong ini asin magkrear ni mga mekanismo tanganing mapanimbag ang mga kandidato sa silang bastos na mga pahayag. Erot kani kinuninar kan Gabriela si Pasig Congressional Candidate Christian Sia
sa sinabi kani sa mga solo mother na pigririgla pa o nagririgla pa ang pwedeng makipag-sex sa saya ni sarong beses kada taon. Ano na mga kandidato ni na nag-uruntok? Ang feeling nila o kaya sila mga joke ano? Alas 5:50, 10 minutos antes magkadasay ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga barata niya yan sa lado nasyonal. Nakakabundo para kay House Committee on Senior Citizens as in Senior Citizens Party List Congressman Rodolfo Umpong Ordanes. Ang viral video kang apat na lalaki na kinarawatan ang sa ilang lola na may diferensya o may kalinan. Uli kani hinurot ni Ordanes sa Philippine National Police padalaman sa Department of Justice prosecutor sa Antipolo City, Rizal. Kasuhan ang sinambit na mga lalaki na nag-abuso sa sendang sariling lola basado sa video. Nagapinarpaman ang kongresista kay PNP Chief General Francisco Marbil. Paiwason ang sakop kan PNP Women's and Children's Desk as libali ang mga senior citizens patanaman mga persons with disability. Inaagad pa manudanan sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Patanaman sa Antipolo Office of the Senior Citizens Affair. Tutukan ang insidente tanganing masigurong dagos-dagos ang kaso asin maibubugtak sa tamang pangataman ang biktimang lola. Pangapudan pa kang kongresista. Idistansya ang lola sa mga abusado niyang kapartidaryos asin tauan ning guardian o tagapag-ataman na tunay na nagpapadangat sa iya. Kinumpirmar mga tugang ng Philippine Coast Guard na mapadara inining aircraft haranis sa Batanes para i-challenge ang research ship kan China. Sa sarumpayag sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tinawansin daning instruksyon ni Philippine Coast Guard Chief Admiral Ronnie Gaban. Idokumento ang mga aktibidad kan Chinese research vessel sa Xiongxian da Huxu. Kabalin sa tutukan kang grupo ang mga illegal aktibidad kan sinambit ng barko sa laog kang exclusive economic zone kan Pilipinas sa Northern Luzon na sigon kay Tariela ang Xiongxian igwang laba ning 114 metro asin may tonnage na 2,300. Naghali ni sa China punpa ka nagtalikod na March 31 kang presenteng taon. Basado sa impormasyon kang ahensya, naglaw ka nasambit ng barko sa laog kang exclusive economic zone kang Pilipinas alas 9 ng pagbanggikan ng talikod na Abril 2 asin pungkad to nagtiner ang barko sa sinambit ng kadagatan. Uring nasiripan ang Chinese research vessel sa distansyang 103.86 nautical miles sa partikang Itbayat duman sa Batanes. Kakampi Network News. Pigsugo na matugang ng ombudsman ang pagtanggal sa suspendidong purak mayor na si Jaime Capil, huliman sa pagkakasabit subot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators na Lucky South 99 sa Pampanga. Napatunayan ni Ombudsman Samuel Martires na guilty si Capil sa gross neglect of duty katakod kang illegal na operasyon kan Lucky South 99. Sa desisyon kang ombudsman, inaprobaran kani ang rekomendasyon kan Special Panel of Investigators na nag-iimbestigar sa reklamong isilangat kan Department of the Interior Local Government DILG. Apura sa pagtanggal, ikakansilar man ang eligibility ni Capil, pati na ang pagbawi sa sayang retirement benefits as in perpetual disqualification sa mga government service. Mientras tanto, ibinasura man kan ombudsman ang mga kasong administratibo laban sa nagkapirang dati as in presenting opisyal as in department head. Kabali na si Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo kan sinambit ng probinsya. Kinumpirmar man ni Capil na naresibi niya na ang kasuguan kang ombudsman as in masangat siya ring apila sa Court of Appeals sagkod sa makaabot ini sa Supreme Court. Mientras tanto, nagpapangadyi man siya na idagos ang laban katakod kan sa iyang pagkampanya ngunyan na eleksyon. Sa 6 minutos matugang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga.
Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nasyonal. Kinumpirmar na kang Palasyo Malacanang na posibleng subot na makatindir ang nagkapira sa mga biyembro kang gabinete para sa nakatalaan na ikaturong pagdangog kan Senado. Mapalapit sa investigasyon kasi sinasabing illegal na pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, ipinahayag ni Undersecretary Claire Castro, maski na nga ni Day subot sinda na karesibi ng imbitasyon hali sa Senado, igwa na subot sindang listahan kanagkapira ang biyembro kang gabinete na pwede makatindir sa sinambitang pagdangog. Kabali sa mga sinasabi ni Castro matindir, yung Justice Secretary Crispin Rimulya, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Chief State Counsel Dennis Albin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara, Philippine National Police Chief General Francisco Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, Special Envoy Marcos Lacanilao, Attorney R.G. Bernal, asin Attorney Ferdinand Luigi Santiago. Sa ibong kang posibilidad na pagkatindi, piglilaw ni Castro na pwede man subot na uruton ka nagkapir ang biyembro kang kabinete ang executive privilege katakod kan mga isyong pwedeng madiskutir sa silambit ng pagdangog. Matandaan kang nagtarikod na Abril 3 dahil nagbutwa sa silambit ng pagdangog ang mga miyembro kang gabinete na mismong pinapamayuhan ni Senadora Amy Marcos ang komite. Kakampi Network News. Tres minutos sa mga tugan, tapos pagkabutang oras na alas 6 ng pagkaaga, ikinahandal ng mga tugan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagwarak ka mga e-cigarette asin vape sa merkado na may hilo asin ipinapabakal sa merkado. Sinabi kang Presidente, ang bagay matapos na personal na maging testigo sa condemnation kang mga nagkadarakop na 3 billion pesos na kantidad ng smuggled electronic vapes sa South Harbor sa Port Area, Manila. Alagad ang pinakaseryosong problema, subot, yun na ang mga kumpanyang mayong documentation, mayong inspeksyon, asin ang iba na hilingan na may hilo na nakakalaog sa liquid na ginagamit pang vape kung saan target ka ring pabakalan ang mga jóvenes. Dahil niya subot aram kan gobyerno ang dapit sa manufacturing process na pinag-agihan kan sinambit ng mga produkto kaya dahil maraman kung salbado ining gamiton o dai. Ipinangapunan o sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong mga matugang. Mga ultimo na itong bareta ngunyan. Mga ultimong bareta sa Radyo Nasyonal. Nagkipag-meeting na si dating Senador asin boxing icon Manny Pacquiao kay Senate President Francis Chis Escudero Kasugma. Ginibo ang tilipon sa sarong pribadong lugar na natungod sa pagpapakusog kang relasyon sa paggibo ng lay, pagtulod ka mga pulisiyang para sa mga tiyos asin mga inisyatibo para sa mga mabot na aldaw para sa pangnasyon na pag-asenso. Si Pacquiao, diwat na napapalaban sa eleksyon, nguyan na maabot na midterm eleksyon sa bulan Mayo. Tinawan doon ang importansya kang pagkakasaro ka mga legislador tanganing maitulod ang mga reformang may direktang pakinabang sa mga manuang Pilipino. Nadiskutir man sa nasambit ng meeting kay baran si Senador Villanueva ang mga prioridad sa paggibo ng lay, arugang edukasyon, programang libreng paharong para sa mga tiyos, pagpapasenso kang sports, kabuhayan, asin pampublikong salud. Si Pacquiao nanirbiyan sa Senado pun 2016 sagud 2022 asin nagpayag kan sayang pagbalik na makipagtabangan giraray sa mga veteranong senador tangaling itulod ang makamasang agenda sa legislatura. Sa pamayo ni Escudero, binibisto sa sayang praktikal na estilo kang pamamayo asin ang pagtutok ni Villanueva sa trabaho asin edukasyon ang sinambit ng pagtitilipon tanda kang pagkakaturugma ka mga agenda na makakapiktar sa kinakahampang kan Senado pagtapos kan 2025.
Ultimong barata niya itong mga tugas sa Radyo Nacional. Inabisuan ka National Telecommunications Commission NTC ang mga botante na ibaliwala ang mga ipinapadalang text blast na ikinakampanya ang political candidates gamit ang emergency alert system na parating ginagamit para sa laban sa calamity warning. Sa ipaniluwas na advisory kang NTC, inaabisuan kanilang publiko na i-ignore ang mga kaparehas na mga minsay apuras na sana kung ini sarong lehitimong emergency message halis sa National Disasters and Reduction Management Council o NDRMC o State Weather Bureau as in Flood Forecasting Center. Sabi pa kang komisyon, ang sarang paggamit kang SMS blasters, partikular na sa paagi ng emergency alert system para sa balangibog ni mga campaign materials, bakun tama nakakarot ini sa kumpiyansa kang publiko sa importanteng communication channels. Mentras tanto pigi-introsurman kang NTC ang nasambit na mga report dapit sa salang paggamit kang text blast sa mga magkakarigong law enforcement agency. Nagpapatanin ba man ang NTC na mga violatory o ang mga pagbalga pwedeng makulong nin sagod 12 taon as simultang abuto nin sagod sa mga milyon sa ilalim kang Cybercrime Prevention Act, Republic Act number 3846 na pig-amindaran ang SIM Registration Act asin ang may koneksyon sa Rules and Regulations kan National Telecommunications Commission NTC. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras 2 minutos matuga magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos at yan sa samuyang pagabalik ang tabayanan. Mga bareta maghali sa mga kakamping radyo, mga tinipon kan DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Mga baretang halis sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Asin haliman sa 91.9 BBS FM Naga City. Sa samuyang pagabalik sa Kakampi Network News kung yan pong alaw na Martes, March 8, 2025. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Si Benny Dicena. Benny. WEBFM Rinconada Kampibo Network News. Pabalas yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Plano ni incumbent kagawad Dandro Binacario Abonite na sasayang ikalawang termino bilang kagawad kan siyudad na ma-empower. Ang gabas sa mga opisyalis sa 33 sa barangay kan siyudad organ sa pagbilog kan sinan mga budget asin pag-ibon ng mga pidaso ng legislasyon. Ini ang naging paig ni kagawad Dandro Kasudmas kan makulay kan DWB Kamsur. Sigun sasaya bilang chairperson kan Committee on Finance and Appropriations sa Konseho. Sayang na experience ang sinasabing atrasadong pagsumitir kan mga ipinagtutol na budget kan nagkaparang barangay asin lugod day ang mga ini na implementar o nagagamit sa tamang panahon. Sa raw sa nahiling na problema nagdi iyon maluya o kulang sa karaman kaniban mga punong barangay sa pagdraft kan sa mga budget na isusumitar sa konseho para iripaso sin aprobaran sa parte kan konseho de barangay o na sa mga konsehal kan barangay yaon man ang pangangaipo sigun kagagawad Danreb na matukduan pa ang mga ini sa pagbilog ng mga pidaso ng legislasyon na ipinapasar kan lambang konseho de barangay. Gusto tayo empower lalo ang mga barangay official. Ngunyan na maabot na pag second term ko. Kasi kadalasan nga sa mga barangay officials, hindi ko man tigagabos. Pero kayo po ninda makamunood ka mas madali na mag-drop ng budget. Pag abot kang January, ma-implement tulos ninda ang gabos ninda PPA isang programs and priorities kang sarong barangay. Yan po ang priority na ma-empower sinda na talaga makanood pa mas madali na mag-drop. Saro pa, i-empower naman ng mga barangay kagawad na makanood, mag-ibon yung resolution sa kauntinan. Yan talaga ang kaipuhan ninda na talagang sinda mismo ang tatao na mag-ibo kayong mga legislative measures. Parte ng mga naging payag kan re-eleksyonistang si Konsel Danreb Binacario kapit lang Abonite. WEBFM Rinconada Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lalo lokal. Yaon sa liyan si Erwin Pulotoy del Castillo.
Pamayo kan Team 1 Nabwa, Attorney Mayor Fer Simbulan, maugmang nagpasalamat sa enterong mga taga-Banwaan na Nabwa, ninhuli ta sa tuyong pagbibisita kan grupo kan Team 1 Nabwa sa mga barangay sa Banwaan kan Nabwa, kaibanan ang Team 1 Kamsur sa panginot man kan mabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur, Governor El Rey Villaferte, sa mainit na pagsuporta asin pag-apresyar kan mga taga-Banwaan na Nabwa kan grupo kan Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, asin kan Team 1 Nabwa. Taliwas kan ibinabalangibog kan Balyong Lado kung sain linalangaw subuot ang mga patiripon kang Team 1 Nabwa. Attorney Fer Simbulan, an incumbenteng alkalde kan Banwaan na Nabwa, nagpahayag base sa post kan alkalde kan Banwaan na Nabwa. Magkampanya sa nakita sa positibo ag uda panraraot. Sabi nga ni kan mga gurang tang mga lideres, tinuno abutang kan puso amuman magluluwas ang uso. Parte kan minsay kan alkalde kan Banwaan na Nabwa na ipinag-post mismo sa iyang social media account. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF. Rinconada, Kampi Mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, panagusdagos ang paglibot kan Team 1 Bula sa Sendang Banwaan para man sa ng mga ginigibong political rally. Sa nagkakapar ng barangay, sinasabi ng Banwaan kan 4 kan paseteng bulan, sinda nagpasirong sa may parte kan barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur, kan petsa 5, yan man sinda, sa barangay San Francisco, Bula, asin petsa 6, nagsagibon ng political rally sa barangay Fabrika, Bula, Camarines Sur. Siguna, kan kandidatong alkalde sa pagkausa alkalde sa Banwaan na si Nonoy Ibasco, labi-labi na pag-receive sa senda kan mga barangay, partikularmente sa ginigibon ng mga political rally sa na kung sa Dakul nag-atender nakikiugma asin minasupport sa grupo asin inipatunay na pagsarukan maray na leader Dakul ang nagpapadangan sa imo pera kanisa indaman ipinagbibiklad ang sendang inapon na outcome-based performance na iyo ang sendang ipinapaliwanag sa mga taga-Banwaan na Bula, partikularmente para maging maray asin tama ang sendang pagboto kay Bananigli na Anbula gikan sa third class municipality na first class municipality na Anbula awardee kan Seal of Good Financial Housekeeping, ikasyam na most improved municipality sa national level, awardee bilang child-friendly municipality, asin iyo sa naan Banwaan na igwanin pinakaenot na CSO Academy sa enterong Kabigulan. Isiring man, yaon man o sindaman an pinaka-produktibong grupo ng Sanggunang Bayan kan Banwaan Mula na kung saan dakul ang mga naaprobara na ordinansa resolusyon asin man mga committee reports asin dakul pang awards asin achievements ang nasungkit kan lokal na gobyerno kan Banwaan Mula ang kumpletong opisyal na kandidato kan Team 1 Kamsur, Team 1 Bula sa pagkakongresista Congressman Bix Villaferte, sa pagkagobrador Congressman El Rey Villaferte, ang katandem sa pagka-vice-gobrador Sal Fortuno Jr. asin ang tulong kandidato sa pagka-board member isin the board member Attorney Shai Fardo Noble, board member Donan Onyate asin magiging bagong board member kan Rinconada na si Bruno Oliva, mantang ang interong linyada kan Team 1 Bula iyuman sinda Mayor Nonoy Ibasco, ang sa pagkabisi alkalde si Vice Mayor Bicol Largo asin ang mga konsyales na sinda Pablo Almasan, Noknok Kayag, Glenda Espiritu, Colin Ombre, Edna Mora, Greg Puntanal, si Day Sedilla asin si Eli Sorreta. DWEBFF. Rinconada, Kampi Mo Network News. Yan ang mga barata haligi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa nasi Bede Docena Mabalos. Kakampi Network News. Kakampi Network. Salamat Benny, hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Oras yato yung matugang alas 6:16. Isunod na mga baretang triple man kan KM Kakampi duman sa partido. Kay paron si Rene Orellosa. Partido. Kakampi mo Partido Network. Mabalo sa kakamping June o yan mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Bakalis ni na halos 75 nga taon na problema sa basura sa Banwaan ka na guard sa Torena Camarines Sur. Posibleng nga dagos ng marisolveran matapos na inaguraran ka sudma. Ang solid waste processing facility nasa rong proyekto kan lokal na gobyerno kan guard sa Torena na pinapamayo ni Alkalde Leda Simando San Luis. Sa pahayag ni Alkalde San Luis, sinabi kay ni na obeto ka na sinambit ng proyekto yun ang pagkataon importansya sa pagmanear ng basura sin an mayor na papel kan sararong paghiro o an paghingo kang kada saro para ma-realisar kan Banwaan ang tamang manera sa pagapunin na basura para sa mas salawig na panahon. Pinasalamatan pa man kan alkalde ang mga namamayo kan na mga departamento kalokal na gobyerno kang Garcia Torena.
mga namamayonin mga eskwelahan, mga may pagurugaring ni negosyo, solid waste management officers sa Menro Office, asin ang dakulang papel kang gobyerno provincial kan Camarines Sur na pinapamayan ni Gobernador Luigi Villaferde. Pinaginutan man ni Monsenyor Sosimo Sanyado ang inaugurasyon sigun paman ki Alkalde Dida Simando San Luis. Kakampi mo partido. Network News. Sa iba pa na barata, Alex Camacho, kandidato sa pagkabis alkalde kan Timuan Gawa, naglinaw na sa daisindan ng rata kasi nanraraut din na mga kalaban o kaya sendan mga kalaban ni Loriana sa detalyas kan barata. Dahil man sinda ng rarautosin ng ratag sa mga kalaban ninda sa politika o na sa pagsasagibo ng mga kaukos o meeting sa mga sunasin sa barangay sa saindang paglilibot asin pangangampanya sa mga gawain nyo. Ini ang tinungan doon ng mga pahayag ni Vice Mayor Aspirant Alex Camacho kan Timuan Gawa asin man Timuan Consor sa entrevista kan Kakampinos kasumang pagkaaga. Susog sa pahayag kan sinambit ng aspirante sa pagkabisa alkalde, nagpapaliwanag sa naman subot sindakan sa indang mga kaplanuhan at katuyuhan para sa banwaan, siring man ang pagbintilal kan mga isyu kan na o sa enterong banwaan. Sigun digdi dahil subot tinda ugali naman raw tasin manratak ni nulit tabako man arog yan ang tratamento ninda sa politika asin kung ano man ang sa indang katuyuhan, iyo sanaan sa indang ginigibo asin man ipigya sa sabi sa mga namamanwaan. Sigun padigdi siya mismo nga nahabo niya kan siring na sistema sa politika ninulita siya ang daiman subot tatao man ratak asin man raot nin na kapwa urog na kalaban sa politika mantang bistado man subot siya kan mga guwan nyo kung ano ang sa iyang pag-uugali asin pagkatawo bakong maiwal o maraiwal urog na sa mga kalaban sa politika. Mientras tanto sigun paman si Vice Mayor Alex Camacho kung gusto talagang maaraman kan sa mga kalaban kung ano ang sa indang mga ginigibo asin sinasabi sa pagmi-meeting, magpadaralugod sinda ng tao asin i-record kan sa i-record ang sa indang mga tinataram tangan na maaraman kung talagang nanrarawat asin nanrarawat sinda sa indang mga kalaban uyan sa iyang mga pahayag. Totoo yan dahil siyempre kami may programa kami. Focus sa naman kami dyan. Personally, kung ikaw man nangangampanya bilang Vice Mayor, mapokus ka sa naman sa imong pangangampanya. Anong mata makikiaram ka kang kampanya kang iba. Ang sabi na dadanggog ko da, pigpapararautan sila. Ano man ang pigtatarami? Maray ka iyan lugol, magkuasid ng paradangog, i-record kung ano ang maraot na pigtatarami laban sa inda. Kagkaroon nga ako balo-bagi sa naman ang mga taot na araw ko. Ever since aram kan mga tagagawa na dahil ko ugali. Party kan mga naging pahayag ni Vice Mayorable Alex Camacho kang Banwaan ng Gawa, Camarines Sur. Dagdag na barada sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marinaga. Kakampi mo partido. Network News. Serbisyo karaban nakatalaan man nagibon ko dyan aldaw sa Banuan ka na San Jose Camarines Sur. That's Prado sa detalyas kan barata. Nakatalaan man nagibuhon ng kunyan aldaw ang serbisyo karaban sa Banawangkan San Jose Camarines Sur asin ini pupunan sa oras na lasod sunin na aga sa covered court sa Barangay San Antonio kanasambitan ng Banawaan. Ang aktibidad sa rong serbisyo medikal na nagaduduhol ni na libreng serbisyo sa mga namamanwaan, partikular na duman sa may mga kamatian. Ang mga serbisyo ng PGO Officer ay ang mga minasunod. Women's Wellness Bus para sa mga kababaihan, libreng salamin, libreng tubig, libreng monthly maintenance sa medicine, mantang sa OCTAC, 40 sa naan na pwedeng makapag-provincial kayo ni, X-ray, unlimited, sa blood chem, 40 man ang pwedeng makapag-provincial sa random test, ini unlimited, CBC and urinalysis, unlimited, ultrasound, 70 packs, mantang sa general consultation, ini unlimited. Mientras tanto sa nasabing aktibidad, igwa man nin libreng gupit, libreng pagkakaan, asin igwa pa man nin ipinapabakal na bagas sa baratong presyo. Ang serbisyo karaban na programa ka na gobyerno probinsyal na Camarines Sur sa pamamayan ni Governor Luigi Villaferde na may objeto na makapagaduhol nin na libreng serbisyo sa mga namamanawaan sa bilog na probinsya ni Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. Kakampi mo partido. Network News. Sa ultimo niya ito na barata padagos pang yaon mo niyan o padagos pang nasa pagangataman kana tigaw na municipal police station ang sarong babae na pinagtutubudan na tulak ni na pinagpapangalad na droga.
Sa entrevista kasud maka na KM kakampi partido kay Police Major Inara Vica Flores o ay si Chief of Police ka na Banuan Katigaon Camarines Sur. Alas 11:36 ni napagkagakan na Abril 6 sa barangay San Antonio, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga personalis Katigaon Municipal Police Station na katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company. Sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5, nagkondukta ng Anti-Illegal Drugs Operation o Baybasta Operation na nagresulta sa pagka-arestar ka na suspitsado na pinagbistos sa alias sa Malo, 45 anyos. Sarong vendor dragas and residente ka na Zona 5, Barangay Vinagre, Tigaon, Camarines Sur. Matapos na ini ang magpabakal o makapagpabakal na sa sarong nagsasagin-sagin na push your buyer na miyembro ka na PNP ni nasarong pinasong hit cell transparent plastic sachet na pinagtutubudan na iguanin laog ni na Shabu na recover sa suspitsado ang mga ebidensya kaibanan ang mga illegal na droga sa rigman na 500 peso bilang nag-serving by basta money. Sa iba pan impormasyon uyan pagkikipag-ulay kay Police Major Inara Flores o ay si Chief of Police kan Banuan Tigaon Camarines Sur. Po, tama po kamo. Bali itong elaborate po sa kung ano nangyari po. Conducer po ni sarong bypass operation ang satuya pong operatiba ang sa Tigaon Municipal Police Station na kung saan naging matagumpay po ang sinagibotang bypass operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng sarong babae na binistado bilang si alias Malo. As in, nakakonfiscate po kita ng more or less 1.5 grams of shabu na nagkakahalaga po na 10,200 pesos. So inyo pong arestado tang babae, nakalista po ini sa satuyang PNP Illegal Drugs Database na sarong street level individual. Ang nakuha po sa iyang shabu ZOIC Chief of Police kan Banuan Tigaon Camarines Sur, Police Major Inara Vica Flores. Kakampi mo partido network news. Yan tabi kakamping June ang katripunan ka na mga bareta. Gikadigdi sa KM kakampi partido. Nagatod sa indukan na mga bareta. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa mabalos ka na sa dung pagantabay Marinaga. Kakampi Network News. Salamat sa KM Kakampi Partido. Oras ko niya matugang alas 6:25 ng pag-aga. Isunod na mga baletang teleponan kang BBS FM 91.9. Balang duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ay bagkakaigwa kanda Regional Special Operation Task Force ngunya na papaabuto na eleksyon dyan sa party mismo kanda probinsya kanda Masbati pigkumpirma rin ni Police General Dizon ana pamayukan na Philippine National Police. Sinabi kani na mayo sindang nahihiling na rason para man na may aktibar kanda Regional Special Operation Task Force RSOTF sa Bicol, partikular na duman sa party mismo kanda probinsya kanda Masbate. Ini hulitap bako naman daang alarming ang sitwasyon duman sa probinsya kan Masbate. Bakong arog ka na mga nakalihis na mga eleksyon na nagkaigwanin mga private armed group ang mga politiko asin nagkaigwanin garadanan sa kada minaabot ang eleksyon uli man kana magkaribal na mga politiko asin kakaigwanin pag-aatamanin mga private army asin pagsarainin mga armas. Alagad sa ngunyan, mayo subot sinda ni nailing na manabanta sa party mismo kana probinsya kan Masbate asin iba pang lugar kan Bicol Region para sa papaabuto na eleksyon. Kaya mayo na nin rason na magkaigwa kan pinagapod na Regional Special Operation Task Force an PNP asin man an Puwersa Armada kan Pilipinas. Uyan party kan mga pahayag na yan ni Police Regional Director Brigadier General Andre P. Dizon.
Sa ngunyan sir, dahil po kita kinahiling na dahilan para mag-activate ka na Regional Special Operations Task Group or RSOTG. Kumbaga, nahiling taman po na bako man na alarming itong sitwasyon po duman sa Masbate. Opo sir, opo. Muya sabihin talagang matuninong po yun sir. Partiyan kan mga pahayag ni Police Regional Director Andre Dizon and Regional Director kan Philippine National Police o PNP. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, handa ang Commission on Election sa paggibunin eleksyon sa parte mismo kan BGMP District Jail digdi sa laog kan Siyudad Canaga. 76 ang kabilugan na bilang kan mga PDL o mga preso na nakakulong sa Naga District Jail sa Del Rosario, Naga City ang makakapagpartisipar sa gigibon na eleksyon. Pwedeng magbuto alagad sinda anday pwedeng magbuto sa mga kandidato sa probinsya ni na Camarines Sur. Pwede lang sindang magbuto sa kargong senador, party list, mayor, vice mayor, asinman, konsyal kan Siyudad Canaga. Ang mga ini dyan na mismo sa district jail kanda Barangay Del Rosario mabuto kung sain an Comelec asinman an maestra, iyo na mismo an matuyo sa nasambit ng lugar para man makapagbuto an mga PDL. Uya, si Attorney Maiko Julia, ang Comelec supervisor kan Siyudad Canaga. Duman po sa PDL po 76 po itong nasa listahan na PDL maboto po sa maabot na election. Ayo po, duman na po sila mismo sa BGMP boto po kayan. Dahil po, tang nagbabaga, dahil man nagboboto sa gobernador. Kaya mga ano lang po sinda, city, hindi sa Naga, sa BGMP Naga, mga city, city officials, candidates. Pero po, kung mga jail facilities sa luwas ng Naga, halimbawa sa Pili, sa Libanan, pwede sila maboto for provincial position. Partiyan kan mga payag ni Attorney Michael Yan Comelec, Registrar kan Siyudad kan Naga. Bapang barata makaluma asin maati paman giraray na laban sa lado kan politika ang gamit kan daibistadong mga kalaban sa politika kan Timuan Kamsur na kung sain imbis magpaluwas kan sa indang mga programa na mayo man ngani ni na maipresentar sa publiko ang ginigibo iyo an manraot na sana nintaw asin ratakan ang mga kandidato kan Timuan Kamsur na mayo manin katotohanan asin puro sa naman pangraraot sa banwaan kan Lupi Camarines Sur si Bukal Tupi Asentu na nagkakandidato bilang mayor kan Timuan Kamsur and piga pangakuan kan mga tao natatawanin suporta asin tsansa na magtukaw sa munisipyo kan Banwaan kan Lupi bilang alkalde kan Banwaan kan Lupi. Iniman an sa iyang inspirasyon kung tano tada isya napapagal sa paglibot asin pagdulok sa mga tao. Uya si Bukal Tupi Asinto ang kandidato para mayor kan Timuan Kamsur sa Banwaan kan Lupi Camarines Sur. Ay grabe po talaga. Iyo po ni ang talagang pamilya paglaog po ni Ma'am BGH, si Congressman Oreo Ribata. Pero yung naging kaling na maigdiyo, naging ina, naging tugang mi, si Kong Hori, ina mi si Ma'am BGH. Ay grabe po talaga. Iyo po ni ang sa iba pang pamayukan o detalyes kan sa tuyang mga barata, Oplan timbang dakulang tabang sa pagbantay sa mga kaakian sa laog kan Siyudad kan Naga. Buyit Padere sa detalye. Dakulang tabang sa pagbantay sa salud ng mga kaakian ang ginigibong Oplan timbang sa mga barangay health center sa Naga para mamonitor ang salud urog na kan mga umboy mga bagong iaki. Sigon kay Ray and Cedric Rintoy, Head kan City Population Nutrition Office, sinabi kay na ansaro kay ng regular na sistema kan mga health centers asin naraman nga kung sisay ang aki na malnourished dayo dapat na mas matawan ng prioridad pag-abot sa pagtaon ng tamang nutrisyon asin iba pang programang pangkalusugan.
ikinaugmaman kan opisyal ang bagong record na pinaluwas kan mga health centers na dagos na nagbaba ang numero kan mga aking nakakamatil ng malnutrisyon uli sa ginigibong health monitoring kan mga health workers. Para sa ABS News, Boyd Perry. BBS Basta Bareta, sigurado. Konsepsyon na criminal gang dagos ng nabungkag sabi kan NBI duman sa probinsya kan Albay. Daryl Banya sa detalye. Pugol na kan mga otoridad ang huring ipigo-konsiderar na ground commander kan kilabot na Concepcion Gang. Ini kasunod kan voluntaryong pagsurrender kan suspect na si alias Marasigan, 36 anyos ang edad sa NBI. Sigun sa NBI, dagos na subot na na-dismantle ang Gilbert Concepcion Group matapos na niya ang pagsurrender ni Marasigan asin pagbuyagyag kan mga taguan kan mga tatadang armas kan grupo. Nag-ugat ang pagsurrender kay ini matapos siyang magkipag-koordinar sa kapitan kan Barangay San Antonio sa Libon, Albay na tulos na nag-apod sa NBI. Ipigserbi kay Marasigan ang siyam na warrant of arrest tabali ang kasong murder, attempted murder asin kidnapping with serious illegal detention. Tig-istorya ka ini na napiritan siyang mag-iba sa grupo kan taon 2017 matapos siyang takuton kan leader ka ini na si Gilbert Concepcion. Asin po ka ito, siya na ang naging in charge sa perimeter defense kan sinabit ng grupo. Pero sa iyang pag-surrender, pigtokdo ni Marasigan ang mga taguan kan badil kan grupo sa Manaylain na barangay sa Libon. 8 high-powered firearms, bala asin magazines ang na-recover kan NBI sa tabang naman kan informasyon na sa iyang ipigtao. Sigon sa NBI, sa ngunyan, matatrangkilo na daan mga lugar kan Libon, Albay, Camarines Sur, Quezon Province asin man ang Laguna. Sa presente nasa kustudiya mo na kan NBI si Marasigan mantang pigahalat ang kasuguan kan korte para man sa iyang formal na pag-turn over ini sa BJMP. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bapang detalyes kan mga bareta, mga eskwelahan nam makondusir survey kay puan magpaaram sa Comelec resulta dapat sa lauglang kan eskwelahan. Boss o kay Isminda sa detalye. Ipinahayag ni Atty. Noriel Badjola ang provincial Comelec sa Camarines Sur na kinakaipuhan ang mga nagkukondisir nin survey na kinakaipuhan magkakuanin na permiso sa Comelec. Lalo na subot ang mga eskwelahan na nagagigiwanin na survey asin na ini ang dapat ang resulta kan survey sa mga eskwelahan sa campus lang ninda gagamiton bako sa mga individual. Ini matapos na magkaigwa subot ning kariribukan sa sarong eskwelahan igdi sa Camarines Sur. Walang basis. Ang isang tao halimbawa na nagkaroon ng survey and they feel agree, pwede silang lumapit sa amin, pwede namin magkaroon ng authority to in fact investigate whether or not may basis ba yung survey na ginawa nyo. Kasi meron din silang karapatan sa katotohanan. Especially it concerns also electoral matters. So medyo papasok yan ang problem. Pero if you feel Pati ang kanaging pahayag ni Badjola, alagad duman subot sa mga individual na mga organisasyon na nagigiwanin survey, kinakaibuhan magkuhaning permiso sa saindang opisina. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan bareta, balikan ta ang pahayag ni Bukal Topi Asintukan na Lupi na sinasabing maati paman giraray na dalagan kan politika ang gamit kan sa indang mga daibistadong kalaban kan timuan sa banwaan kan Lupi. Uya si Bukal Topi Asintukan Lupi. Timon Lupi. Go for the good, go for the win. Talaga ko yung ang mo niya na bang paparanin ang perilian. Imbis na magtaon ng programa, magtaon ng akomplishmento, mas gulpi pa ang tigtataram para niya ako manduhagi ng kapwa kandidat. Niya ako ang ralabanan mo niyan para niya ako
kung aning mayoriyang suporta, nararaot niya ko ng tao. Kung di kredibilidad ang mga sources totoo, iya pagpapagirumdum, mayong problema. Pero kung dadagdagan mga istorya, papagkakaiguan ng pakpak ang mga tiktataram, pagraraot, mayong mga basihan, ang mga tao man talaga ang taoning verdict padagos talaga. Sibukal tupi asinto kan na banwaan kan lupi Camarines Sur. Yan tabi kakamping June ang mga bareta, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Channel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Salamat BBS. Oras ngunyan mga tugang. Alas 6:30 na po ni magaga. Babalik kita para sa iba pa mga bareta, mga ultimong bareta sa lado lokal. Digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. 20 ang pipilion na kandidata na maging parte kang semi-finalista. Kawali man sa mga kriteria na pagpipilian sa sinambit ng preliminary screening, iyo ang 50% na gayong kanalawgon, 30% kang figura, asin 20% para sa personality asin intelligence. Ang Miss Kaugma, parte kang taonan na selebrasyon kang Kaugma Festival, kang probinsya ng Camarines Sur, kada bulan nin Mayo. Abuton sa 1,000 pulis personnel halis sa PNP Bicol ang ipapakuriyat sa manibibang parte kang riyon ngayon na paabuton na Semana Santa para siguron ang tranquilidad asing kalagtasan kang publiko. Sikun kay Police Brigadier General Andre Dizon, pamayukan PNP sa Bicol, kabali man sa mga lugar na bubugtakan ng police visibility ang mga simbahan, mga pasyaran, mga bistadong destinasyon ng turista sa enterong riyon. At yung kaning mamantinir ang kaligtasan ka mga diboto as mga turista sa pagupon kan sa indang pilgrimage asin bakasyon ngunyan na Holy Week. Sigun pa sa pamayo kan PNP ngunyan, may pa silang nahiling na banta sa seguridad sa mga lugar ka mga simbahan asin mga pasyaran na parating binibisita ka mga tao. Siniguro pa man kan PNP, preparado sila magtawling proteksyon asin geya sa publiko sa sinambit na mga lugar. Mientras tanto, nagtaon naman yung pagiramdom ang pamayog ang PNP sa Bicol sa mga manuan na plano magluwas ng harong niya na Holy Week. Kasi kung saya, importanteng maglikay asin maging malikay sa mga travel plans tanganing maiwasan ang anuman na daipigalaw na insidente. Inaalok man ang publiko na magipagtabangan sa mga otoridad asin magsunod sa mga pigatalaan at patakaran para sa mga masalbadong pagkumemorar o pagrumdum kan Semana Santa. Mientras tanto, Domingo daing untok ang pagatod kang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ni mga serbisyo sa mga namanuan kang probinsya. Nagtalagod na Domingo, sarong serbisyo karaban, ang pigatod dyan sa manuan kan Goa Camarines Sur kung saan yaon ang bilog na pwersa ka mga kan mga hospital on wheels. Arog kan laboratory diagnostic bus, women's wellness on wheels, eye clinic, asin ang potable water on wheels. Pati naman ang mobile kitchen na nagatod nin servisyo medikal, asin baratong presyo kang bagas, pati naman potable water, pati naman hot meal sa mga residentes kan sinambit ang Banuan sa partido. Mientras tanto, nagkapiraman na badus na ina sa Goa Camarines Sur ang nag-aprobitsar kan sarong aldaw na libreng 4D ultrasound asin nakinabang kan mga supplements asin gatas. Kabali pa man ang libreng bulog asin pagpalas din kuko na naging available sa sinambit ng karaban. Ang sinambit ng serbisyo karaban kam probinsya paragos ang paglibot sa maribang Banuan kam probinsya, eleksyon man o bako. Sa iba pa mga barata niya tungkol yan sa lado lokal,
Napagaraban mga tugan na halos fully book na ang mga biyahe pasiring Bicol duman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PIT6 sa Parañaque. Sigun sa nagkaper ang pasayro, mas pinipili ng amay na magbiyahe ngunyan. Asin dahil na halaton ang rush hour bago ang Holy Week. Kabali man kaya sa nakakaabala sa mga mapuruli sa probinsya arog sa Bicol Region, iyo si mga magurang napigahanat pa ang sila mga aki para man sa mangyaring graduation o mga moving up ceremonies. Mientras tanto, pigiliman kamalamento kang PITX ang pagdagdag ng biyahe tangani maakomodar. Ang pigalaw man na pagruso kan mga pasayros papuli sa malabibang probinsya kan Bicol para man sa pag-obserbar kan Semana Santa ngunyan na taon. Kakampi Network News. Bareta na makatugan sa lubas kan Pilipinas ngunyan. Gadan ang 3 persona matapos na magbulusok ang pigluranan nindang ambulance helicopter sa kadagatan ka Nagasaki, Japan. Sigun sa Japan Coast Guard, kumpirmado na gadan sa insidente ang pasyente na binistong si Mitsuki Mitushi, 86 anyos, caregiver na si Kazuyoshi Mushoshi, 68 anyos, asin ang doktor na si Ki Arakawa, 34 anyos. Nakasalbarban sa insidente ang pilotong si Hiroshi Hamada. Ang helicopter mechanic, asin ang nurse na si Sakura Kuniktaki gamit ang inflatable lifesaver sa karagatan kan Nagasaki. Sigun sa report, naglargang ambulance helicopter na pig-operar kang SGC Saga Aviation sa Tsushima Airport mga alas 1:30 ng paghahapon. Nakatalain ng mag-abot sa ospital sa Fukuoka mga alas 2:15 ng paghahapon para magpabulong ang pasyente alagad nakasabat ng aksidente dalan para magbulusok ang chopper asin magkagarlan ang nagkapera sa mga pasayros kani kabali ang mismong pasyente. Kakampi Network News. Mga tugang, iyan na po mga beretang sinunan tabianan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Martes, 8 na kambulan na Abril taon 2025. Mga beretang tabianan live sa mga Kakamping Radyo. Nantabayan kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Ciudad Ganaga. Mga tuga sa mga parantabay kang Kakampi Network News, ang tabiaran po sa mga maabot na aldaw, ngunyan Abril, at mga pagbabago sa mga programa niya to. Sa pagkaaga, sa pagkatod ka mga bareta, maantabayan mga sa mga Kamping Radyo, asin ang mismong live niya to na sa FB, maantabayan na. Antabayan po yan sa mga maabot na aldaw. Bago po ang Holy Week o after Holy Week, ngunyan pong bulan kang Abril. Sa pangarang ka mga Kakamping Radyo, kay Banang Kusikan Palma sa lado teknikal, halipuligi sa Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako si Jun Bernas, mabalos ka sa ng pagantabay. Sa kung sa master niya itong pagkatuling amin ng mga bareta, ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.